Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni dating Congressman Mike Defensor. Sabi niya, nakakagulat at nakakagulantang ang panawagan ng Malacanang para sa special session. Ito, meron na pong anong tawag nito? Proclamation number 1381. Calling the Congress of the Philippines to a special session on June 17. Ano bang pitsa ngayon? 15 ba? 15, 16. So, Miyerkules ang special session. Ang mga panukalang batas na nais lang ipasa ay maaari namang talakayin at aprubahan sa normal na proseso ng lehislatura. Wala namang pandemic, wala ring digmaan, wala ring pambihirang krisis, pang-ekonomiya o budget empathy na nangangailangan ng agarang pagpapatawag ng Kongreso. Kaya, hindi maiwasang itanong, ano ba talaga ang tunay na pakay? Isa lamang ang malinaw na dahilan. Palitan ang liderato ng Blue Ribbon Committee at itigil ang investigasyon at pagsisiwalat ng katotohanan. Ibang klase. Ito. So ito na yung proclamation number 1318. Calling the Congress of the Philippines to a special session pursuant to the powers vested in me under section so and so. Ferdinand Marcos Jr., President of the Philippines, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on 17 June 2026 to urgently consider the passage of the following priority legislative measures. A. National Center for Geriatric Health. Amendments to the government assistance to students and teachers in private education. Assistance to individuals in crisis situation. AX. Grabe. Pati AX, tinatawag special session. Grabe, oh. Amendments to the universal access to quality tertiary education. And then, last mile and geographically located and disadvantaged and conflict areas. Schools Act. Amendments to the masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Anti-political dynasty law. Presidential Merit Scholarship Program. Ano pa? Kaya. And such other measures aimed. Sandali, maliit ang Other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. The special session is likewise called to allow the Commission on Appointments to convene and act on appointments made to the Cabinet, the military, and the foreign service in accordance with the Constitution, applicable laws, rules, and regulations. In witness thereof, I hereby, perma. So, ito na yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Tama na ang bangayan! Kung ang Pangulo ay magpapatawag na special session, mag-a-attend ako. Sige, abangan natin. I don't know, wala pang statement si Senator Alan Peter Cayetano kung mag-a-attend ba. So sino kayang, kasi kung special session, parang bubutuhan na ba nila? Dito na ba lilipat? Ako, nagtatanong lang ito na bang araw na ito na formal na tatawid bakod si Senator Joel Villanueva from Cayetano to Gatchalian Black? Yan ang abangan natin sa Kasi yan na lang ang kulang nila Pag
formal nang nakatawid si Senator Joel Villanueva, legally, constitutionally, everything, gatsalyan na ang Senate President sa oras na tumawid si Senator Joel Villanueva. Kaya, tama yung paalala o babala ni General Romeo Pukis kay Senator Villanueva na sundin mo ang payo ng iyong ama, si Brother Eddie Villanueva, na isang nire-respeto na religious leader sa ating bansa bilang founder ng napakalaking religious group throughout the world na ang Jesus is Lord is worldwide na ito. So, maganda yung advice ni Brother Eddie Villanueva na sundin mo ang iyong konsensya. Huwag mong sundin ang iyong mga kaibigan sa politika. Wow. So, pinapili siya ni General Pukis is sundin mo ang konsensya or husgaan ka ng matindi ng history. History will judge you. Kasi, between itong ginawa ni Senator Escudero, yung paglipat niya, pang 12 pa man lang siya, wala pa. Di pa masyadong mabigat kasi legally, si Senate President Cayetano, SP Cayetano pa rin ang Senate President. Dahil wala pang 13. Ang matindi, kung tuluyan ng lumipat si Senator Villanueva, siya ngayon yung winning factor ng ano. Siya yung winning factor ng Gatchalian Black. At dahil dyan, people will remember more itong ginawa ni Senator Villanueva kaysa kay Senator Chis Escudero. So, let's see. Ako, nagdarasal pa rin ako na sana sundin ni Senator Joel ang kanyang konsensya. Kasi mataas ang respeto ko sa Jesus is Lord as a religious denomination. Marami akong kaibigan, pastors na dyan member ng JLA at ako, sumasama ko sa kanilang mga worship services nung una. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So mo na niyang yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atop sa gitabangan pod sila. O karon managid sa pag-atop ning dire. Makita gid nato nga natupan na gid ang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo ingon mas nagtawang sa sin. Kabalay na gyud akong anak, gitabangan namo aron makabalitan.
Oo, so nakigpuyo lang dahil manoy sa inyo ha. Oo, nakipuyo ra na Karon nakabalay na. karon nakabalay na gyud. So pila gid manoy katuig nga nakigkuan lang siya, kigpuyo lang sa inyong balay. Kapin na gyud sa katuig. So karon pa gid siya Karon pa nakabalay gyud tungod sa tabang. tungod sa tabang. Oo, so makalahi na gid sila. Oo. Oh, salamat kayo manoy. Kayo. Oh, salamat kayo.